At yung Cambodia tour ba sa mga Angkor temples, pwede ba sa mga bata? Pwede bang mga bata doon? And magkano yung gagastusin pag nag-tour ka sa Angkor Wat? So, welcome back to my channel and thank you so much if you have not followed and subscribed yet. Follow nyo na at subscribe na kayo. Hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. And today, ito na nga pag-usapan natin kung magkano ang gagastusin pag nag-tour ka sa Angkor Wat sa Cambodia. So, ito na nga guys, ang Angkor Wat, nasa city siya ng Siem Reap. Now, ang Siem Reap ay isa lang sa mga city, hindi siya ang capital city ng Cambodia kasi ang capital city ng Cambodia ay Phnom Penh. Ngayon, kung pupunta kayo ng Cambodia, sa ating mga Pinoy usually, ang iba sa atin manggagaling sa Vietnam papuntang Cambodia. So, Ho Chi Minh City, which is in Vietnam, pupunta sila ng Cambodia by bus. Ang stop nila ay Phnom Penh. And ang Angkor Wat nasa Siem Reap, malayo pa yon. Ang Phnom Penh is 5 hours away from Siem Reap. So from galing ka ng Vietnam, Ho Chi Minh City, pagpunta mo ng Phnom Penh, sasakay ka pa ulit ng isa pang bus going to Siem Reap and 5 hours yon. Right? Meron namang iba sa atin na galing sila ng Thailand, papasok sila ng Cambodia, diretso sila ng Siem Reap. I mean, yun yung unang city na pupuntahan nila, Siem Reap. So hindi na masyadong malayo yung travel. I mean, wala nang additional travel pa na kailangan kasi from Bangkok, meron ng iba na diretso na ng Siem Reap. So, okay na yon. So, yun yung dalawang entry points nila. Yung pangatlong entry point, kung meron kang flight directly from Philippines or from NAIA, yung ibang flights going to Phnom Penh, yung iba may flights na going Siem Reap. So, depende na lang sa inyo yun kung alin yung flights na kinuha nyo. But in any case, kung sa Phnom Penh man kayo nauna, meron kayong mapupuntahang mga tourist spots within Phnom Penh. At kung diretso ka man sa Siem Reap, good for you kasi malapit ka na lang sa Angkor Wat. So, dun tayo sa una munang from Phnom Penh to Siem Reap na 5 hours, ang bus ride, which is the route that we took during this recent trip, yun yung ginawa namin kasi sa Phnom Penh kami nag-stop. Yung bus ride namin for 5 hours costed us around 1,500 pesos per head. So that's 3,000 kasi dalawa kami. Pero kasama na doon sa bus ticket na yon or sa bus fare namin was meron kaming snack and meron kaming dinner. Kaya siya dinner kasi hapon kasi yung bus, alis ng bus sa terminal hapon. So inabot kami ng gabi doon sa pagdating ng Siem Reap. Kaya dinner na yung inabot namin na meal. Pero pag sakay nyo pa lang ng bus, meron na kayo snacks kagad. So kasama na yan sa 1,500 na binayad nyo. So anyway, yun yung pagpunta ng Siem Reap. And ito yung bus company na binila ko ng ticket. Ito yung bus company na yun. So maganda siya, komportable, may CR sa loob ng bus, kaya hindi rin kayo mag-worry pag wiwi kayo ng wiwi. May kasama na rin pala siyang tubig at unlimited yung coffee. Yon. Yung instant coffee lang naman, pero unlimited pa rin, di ba? At meron pa rin ganun na service, di ba? Para lang siyang eroplano din. So, yun yung bus ride namin. So, anyway, pag nandun ka sa Siem Reap, dun na ang Angkor Wat. So, ano-ano yung mga kailangan yung i-consider before kayo makapag-tour sa Angkor Wat. So, number 1 guys, pag magtutour kayo ng Angkor Wat, kailangan nyo ng ticket. Kailangan nyo ng pass. Now, Angkor Wat is not a single temple. Angkor Wat is a complex actually. Isang malaking complex siya. So, palagay natin, isa siyang buong Metro Manila. Parang ganon. Na maraming temples within Metro Manila. Pero, bago ka makapunta sa mga temples na yan, kailangan mo ng ticket, kailangan mo ng pass. Ngayon, Angkor Wat offers, meron sila mga 1-day pass, meron yung mga 2 days, meron yung mga 3 days pass. So, depende sa inyo kung anong number of days ang kukunin nyo. Pero, ang kinuha namin was yung 1-day pass lang. Kasi, 1 day lang naman talaga yung
ikot-ikot namin doon. Pero sa totoo lang, eto real talk lang, sa sobrang dami ng temples sa Angkor Wat Complex, hindi nyo maiikot lahat in one day. Yes, totoo yan. Hindi nyo maiikot in one day. Pero yung mga major temples, kayang-kaya nyo nang ikutin in one day. So when I say major temples, yan yung Angkor Wat, Taprom, Bayon, yun yung tatlong pinaka-famous na mga temples within the complex. Kung mapupuntahan nyo na ba yung Angelina Jolie Tomb Raider na temple, yes, kasama na doon. So you can actually go there to that temple, kasama siya doon sa, shall I say, major na mga temple. So yun, kailangan nyo ng ticket. So how much does the ticket cost? I cannot give you the price for the 2 days, 3 days na ticket or pass, Angkor Pass, kasi hindi nga namin na-try. Pero yung 1 day na ticket cost $37. $37 US dollars. So 1 day na yon. So when you say 1 day pass, kahit ilang temples puntahan nyo dyan sa complex. So 1 to Sawa yun. So kahit mag-start kayo ng alas 5 ng umaga, yung ticket na yun ha, yung pass na yun, magsimula kayo ng alas 5 ng umaga, kahit hanggang alas 6 ng gabi, mag-temple hopping kayo. Only temple hopping na yung ticket na yon. So for $37, only na yon na temples. Pero hindi nyo kayang ubusin lahat in one day. I'm telling you. Kasi kami first time kaming pumunta doon, nag 1 day pass din kami. Ngayon, pagbalik namin second time, nag 1 day pass kami. Yung mga pinuntahan naming temples ngayon, hindi kami umulit ng temples actually. And after nitong second trip namin na to, meron pa rin kami mga temples na hindi pa napupuntahan. So, di ba? So, ganun siya karaming temples yung Angkor Complex. So, that's $37 per head. And ito pala guys, kailangan nyo mag-personal appearance when you buy a ticket. Kasi, when you buy a ticket, kukuhanan kayo ng picture. So, pipila kayo ng ganyan. Pagkapila nyo, kayo sa harapan ng teller. Sa harap ng teller may camera. Kukunan kayo ng picture. Tapos yung picture nyo, ilalagay, makikita nyo dun sa pass mismo. So, kailangan ng personal appearance when you buy your ticket. So, kailan kayo pwedeng bumili ng ticket? During the first time we went to Cambodia or to the Angkor Complex, bumili kami ng ticket a day before. Kasi sunrise tour yung in-avail namin. When you say sunrise tour, syempre madaling araw pa lang kami pumunta doon para makita namin yung sunrise doon sa Angkor Wat. So, the day before kami bumili. Pero itong second time namin, itong recent trip namin, during the day itself na kami bumili ng ticket. So, pumunta kami doon sa ticket place, kung yung government office nila sa parang tourism office nila, bumili kami ng ticket, tapos after namin bumili ng ticket, diretso na kami nag-tour. So, yung ginawa namin. So, but the point is, kailangan mo ng personal appearance when you buy your tickets for the Angkor temples. And that's $37. Ayun guys, ganito yung process nun. Di ba bumili kayo ng ticket, 1 day pass, for example. Now, pagpunta nyo doon sa temple mismo, bago kayo pumasok sa mga temples, actual temple, merong lalapit sa inyong tourism officer, i-check niya yung pass ninyo. Kaya may picture yung pass, kasi syempre, kukompare nyo yung pagmumukha nyo dun sa yung nasa pass niya, tsaka yung mukha mo. Diba? Kukompare niya. So, yun, kaya kailangan ng pass. Pero in reality, kung ayaw nyo naman pumasok sa temple itself, as in ayaw nyo pumasok doon sa actual na temple, kahit mag-drive around lang kayo, mag-drive lang kayo ng ganun, makikita nyo na yung mga temples actually. So, kung marunong ka magmotor, eto ha, real talk, kung marunong kang magmotor, pwede kang mag-rent ng motor doon sa Siem Reap. Ang dami-daming motorcycle rental doon. Di ko lang alam kung ano yung mga requirements, pero ang dami-daming motorcycle rentals. Tapos, kahit mag-drive ka lang, makikita niyo yung mga temple. Sa labas ka nga lang. Hindi ka nga lang pwedeng pumasok sa loob ng temple. Pwede yung ganun. So, that's another TPDT tip. Mag-rent ka ng motor, tapos mag-ikot-ikot ka lang. So, nasa labas ka lang ng temple. As in, doon ka sa mga kalsada, ganun lang.
Pwede yung ganon, makikita mo pa rin yung mga temples. Hindi mo lang pwedeng lapitan, pwede ka pa rin mag-picture-picture, pero nasa labas ka lang, hindi sa loob. 'Di ba? So, ayun, kung kontento ka na sa ganon, why not? 'Di ba? Next, transportation. Ngayon, maraming transportation options pagdating sa pag-tour mo sa Angkor. Merong mga private na mga aircon na mga sasakyan. But the cheapest way, doon tayo sa cheapest, di ba? The cheapest way, and it's the cheapest and it's the best way to enjoy the surroundings of the Angkor complex is through tuk-tuk. Yes, tuk-tuk. Magkano ang gasto sa tuk-tuk? Ngayon, ganito yan. Bago ko sabihin sa inyo kung magkano yung gagastos inyo sa tuk-tuk, let me tell you two things, or there are two kinds of tours pagdating sa Angkor temples. We have the big tour and the small tour. Ano yung big tour? And ano yung small tour? So, unahin muna natin yung small tour. Yung small tour ay yun yung mga temples na magkakalapit lang sa isa't isa. So, when I say magkakalapit lang sa isa't isa, as in hindi malayo yung tatakbuhin ng tuk-tuk nyo para pumunta sa susunod na temple. So, kasi magkakalapit lang sila. And dun sa small tour na yon, included na dun yung Angkor Wat, which is the main temple na attraction talaga ni Angkor Wat. And then, kasama na dun yung Bayon Temple. Yung Bayon Temple, to give you an idea, is yun yung temple complex na may maraming mukha. Yun yung Bayon Temple. Meron ding Top Rom. Correct me if I'm wrong, I think this is the Tomb Raider Temple, itong Top Rom. Hindi ko lang maalala kung yun nga yun. Pero basta yun, sila yung mga kasama sa small tour na yun, yung magkakalapit lang. And kahit magkakalapit lang yan, alam mo yun, you will spend a lot of time exploring these temples. As in, a lot of time talaga. Kasi lalo na pag first time nyo, talagang mamamangha kayo sa mga intricate designs, mamamangha kayo sa mga paano to nagawa. Alam mo yun, yung mga sculpture, paano ginawa yung mga sculpture dun sa mga bato. As in, sobrang ganda, sobrang amazing ang makikita niyo pag nag-explore kayo dun sa temple. So, yun yung small tour, magkakalapit lang. Now, ano naman yung big tour? So, big tour, opposite ng small tour, ang pupuntahan nyo ay yung magkakalayo na mga temples. So, kung yung small tour, dito lang sa area na to, yung big tour, medyo mag-out of the way kayo dun sa central area kung saan maraming temple. So, yun yung small tour, big tour. Malayo yung mga temples na pupuntahan nyo. So, it's like, from the center, siguro abutin kayo ng isang oras na tuk-tuk ride going to one of the temples. Yung Bantay Stray, which is very far, Bantay Stray, but it's a small temple, pero napakaganda na temple na yon. Ang tawag nila doon, Lady Temple. Ang ganda ng temple na yun, parang sobrang liit lang yan na temple, pero anyway, sulit pa rin naman kahit malayo. So, it took us 1 hour papunta pa lang, tapos another hour pabalik, tapos ayun, yung pupuntahan namin yung ibang temples naman na medyo malayo din. So, kaya siya big tour. Now, kaya ko na-discuss yung big tour, small tour, it's because magkaiba yung tuk-tuk price pag small tour ka or sa big tour ka. Siyempre, di ba? Kasi magkakalayo nga yung distance. So, normally, for small tour, it will cost around $20. And for the big tour, it will cost around $35. $35 to $37. Ganon. $35 pala. $35 pag yung big tour. Kasi nga malayo. Yun, $20, $35. Yun yung Pero, depende yan sa usapan ninyo with the tuk-tuk driver. Ngayon, kasi, merong ibang tuk-tuk driver, like in our case, during the first time na pumunta kami, small tour lang yung in-avail namin. Pero, magkakalapit nga lang na temples, di ba? Pero meron pa kami pinuntahang ibang temple na malapit lang din naman, pero hindi siya ideally kasama doon sa small tour na yon.
kinausap lang namin, dinagdagan lang namin konti yung bayad namin. So, depende pa rin yan sa pag-uusap niyo sa driver. Meron ganun. Pero, I'm telling you, if you stick to the small tour, mapapagod na kayo. Promise, mapapagod na kayo. Kasi, ang mga temples kasi, may aakyatin kang pataas, paakyat, bababa ka, mainit, tapos, minsan daming tao, minsan struggle yung pagbaba, mga ganong bagay. Mapapagod kayo, pero mag-i-enjoy kayo sa pag-i-explore. And again, minsan, mag-i-spend kayo ng a lot of time in one temple kasi nga gusto niyo mag-picture, ganyan, mga gram yun dyan, picture for the gram. Mag-i-spend talaga kayo ng time dun sa loob ng temple bago kayo mag-proceed ulit sa next temple. Kasi every temple, iba-iba yung character. Kahit pare-pareho lang siyang bato, pare-pareho lang bato makikita nyo, pare-pareho may sculpture ang mga bato na makikita nyo, pero iba-iba yung character ng bawat temple kasi. And every temple talagang for the gram talaga siya, promise. Every temple, talagang masasabi mo, ay, pang gram talaga to. As in. Tapos, syempre, mag-shoot pa kayo minsan pang TikTok, di ba? Mga pang content. So, ganon. So, mag-spend talaga kayo ng time na matagal sa isang temple. So, kahit small tour lang kayo, abutin kayo ng mga more than 4 hours, 5 hours na tour. Tapos, kasagsagan ng init, oh my God, good luck na lang talaga. Mapapagod talaga kayo, promise. So, ano yung inclusion dun sa mga $20 at $35 na babayaran niyo sa tuk-tuk? Si tuk-tuk driver, amazingly, may dala na siyang tubig. Yes. In our case, may dala na siyang ice bucket. Tapos dun sa ice bucket, may tubig na siya. Para after nyo pumunta, after nyo mag-ikot-ikot sa temple, pagbalik nyo sa tuk-tuk nyo, bigyan niya kayo ng tubig. Kasama na yun sa binayaran nyo. Promise. As in. Tapos, dun pala sa parking area sa mga... Kasi, ang mangyayari dyan, pagdating ng tuk-tuk dun sa temple area, meron silang parking space. Dun sa mga parking space nila, doon na lang nila kayo aantayin. So, hanapin, pagbaba nyo ng temples, paglabas nyo ng temples, punta kayo sa parking area, hanapin nyo yung tuk-tuk nyo. Nandun lang si kuya yan, nung tumatambay. Doon sa parking space na yun, ang dami rin mga nagbebenta. May nagbebenta ng buko, may nagbebenta ng soft drinks, may nagbebenta ng tubig. Pero usually, ino-offer nila sa inyo coconut water. Or buko. Tapos, yon. So, yun yung next na gastusin nyo, yung tuk-tuk ride. Now, what about the meals? Yung meals, kung abutin kayo ng lunch break, hindi siya kasama sa bayad niyo sa tour. Hindi rin siya kasama sa tuk-tuk, bayad niyo. So, separate pa yon, pero within the Angkor Complex, meron dong isang hilera ng restaurant, at yung hilera ng restaurant na yon, katapat niya lake. As in, sobrang chill ng vibes ng area na yon. As in, sobrang chill, sobrang ganda ng vibes, sobrang relaxing yung paligid kasi ang peaceful ng lake sa tapat ng, kasi ito yun, hilera siya ng restaurant, ito yung kalsada, dito yung lake, ayan, kaya sobrang relaxing yung doon kayo dadalhin ni kuya driver ng tuk-tuk sa mga hilera ng restaurant na yun. So mamimili na lang kayo kung anong restaurant kakainan nyo, or baka magre-recommend si kuya tuk-tuk driver nyo ng restaurant na pwede nyong kainan. So, at your own expense na yon. So, magkano naman ibabudget nyo for meals? So, siguro budgetan nyo yung sarili nyo ng mga, let's say, 1,000 to 1,500. Parang ganun. Yung 1,000 to 1,500 na yun, bongga na meal na yun, ha? Pero kung gusto nyo isang ulam lang, isang kanin lang, siguro mga 250 to 500. Ayun, good for one person. Ayun, swak na yun. 250 to 500, isang tao. Swak na yun pang lunch. Doon sa complex na yan, I'm telling you. May tubig ka na nun, promise. So, yun yung mga expenses nyo. Ngayon, saan naman kayo makakakuha ng tour? Sa akin. No, kidding aside, guys, I have a friend, yung Cambodian friend, na dati siyang hotel manager. She's got a lot of contacts pagdating sa tuk-tuk drivers and stuff. So, yeah, if ever you decide to jump or go to Cambodia and tour the Angkor Complex, you just send me a message. I'll connect you with my friend na marami siyang contacts na tuk-tuk driver, and she can help you out with the tour. So, yun yung yun yung mga yun yung mga bagay na dapat niyong tandaan. So, pagkano gagastusin nyo, isipin nyo lang yung entrance fee, yung tuk-tuk ride, and yung meal nyo, yung lunch. Yung
meal na yon, I mean, yun lang yung tatlong bagay na isipin nyo pag nag-tour kayo sa Angkor. Maybe the next question is, pwede ba sa mga bata yung tour? That's a very good question, and sa totoo lang, pwede naman siya sa mga bata, siguro mga 10 years old pataas. Yon, mga 10 years old pataas. Hindi ko ina-advise na magdala ng bata na, as in yung mga bata na mga 4 years old, yung mga kalikutan na bata, yung mga toddlers na gano'n. Hindi ko siya ina-advise, alam niyo kung bakit. May mga temples kasi na dangerous, na tipong sobrang steep ng akyat, sobrang steep ng baba, tapos sobrang init, tapos alam mo yon, iisipin nyo pa yung sarili nyo sa init ng araw, may dadalhin pa kayong toddler na malamang ay magwawala dahil sa sobrang init, daming hindi siya magiging komportable sa sobrang init, mga ganon. So, hindi nyo may enjoy yung tour pag magsasama kayo ng mga batang malilikot pa, yung mga toddlers. Whereas, magsasama kayo ng mga 10 years old, yung mulat na sa pwede nyo silang i-educate, pwede siya maging isang educational experience para sa mga batang nakakaintindi na. So, yun. So, hindi ko ina-advise yung mga toddlers, but siguro mga 10 years old and above, yung pwede nang paliwanagan, pwede nang maganon, nakakaintindi na sa mga bagay-bagay. Ayun, pwede nyo isama. As a matter of fact, nung nag-tour kami recently, ayun, di ko alam anong lahi nila, pero mga puti sila. Dala nila yung isang anak nila na babae. Ayun, kasama sa mga temples. Ayun, nag-i-enjoy sila mag-anak, picture-picture sila, ganon. Tapos, meron din akong nakita noon na dalawang anak niya, dala niya yung dalawang anak niya na mga batang lalaki. Ganon. So, pwede naman yung mga bata, pero wag lang yung toddlers talaga. Kasi, mahirap, tsaka mainit. Kawawa sila. Yung mga ganon. So, ano pa ba mga tanong nyo? Kung meron pa kayong tanong about the tour sa Angkor, magkano gagasasin, comment down below. And yeah, again, if you're interested, just send me a message. Follow me on Facebook. Go Pixelated. Nandito rin yung link sa baba. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod na mga videos. And that's it for today. Bye-bye!